pag-aaral ng banal na kasulatan, ating nakikita kung paano tayo mamuhay at maglingkod sa ating Panginoon. Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo 16. Dumako tayo sa versikulo 24 hanggang 28. At ang ating mensahe ngayong hapong ito ay pinamagatan ang daan ng krus o sa Ingles, the crossroad. Pwede po bang tumayo tayong muli kung ako inyong pagbibigyan upang basahin ang banal na kasulatan? At lagi ko pong hinihiling na sana dala natin lagi ang ating mga Biblia para sinusundan natin ang pagkakasunod-sunod ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Mateo 16, 24 hanggang 28. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kaniyang sarili at pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtam niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian." Manalangin po muli tayo. Panginoon, kami po yung humihingi ng tulong upang buksan niyo po ang aming mga puso para dun sa mga may suliranin, nalalabuan sa nangyayari sa kanilang buhay. Lord, I ask for wisdom para po doon sa mga nagdidesisyon sa takbo ng kanilang buhay at mga gagawin sa hinaharap. I pray, Lord, for guidance. At para sa aming lahat, I pray, Lord, for understanding. Sana lalo ka naming makilala. Makilala namin at malaman ang nilalaman, Panginoon, ng mga pangyayari dito sa aming mundo sa panahong ito. Upang kami po ay makasunod sa inyo at makita namin ang inyong layunin sa aming mga buhay sa dadating na panahon. Tulungan mo kami ngayon, Panginoon, na maging alerto sa pakikinig at maging handa sa pagsunod. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po kayo. Salamat po. Tulad ng aking sinabi, ang titulo ng ating mensahe ay Ang Daan ng Krus. Kasi ang English title, pag ginagawa ko po yung mensahe ko, normally I make the message in English first, tapos tinatagalog ko siya. So yung crossroad, tiningnan ko sa dictionary, the crossroad, crossroad. Normally one word yan. Crossroad meaning yung pagkakasanga ng buhay. Parang may nangyari sa buhay mo na naging nabago dahil sa pagkakasanga na yon, sa pangyayaring iyon. Yun yung crossroad. Pero play on word, ginawa ko siya the crossroad o ang daan ng krus. Sapagkat ang buhay ng Kristiyano, ito yung tinatawag na the way of the cross. Ito yung ating operational term, ito yung operasyon ng takbo ng buhay ng isang Kristiyano. Ito nakaraan linggo, bumisita ako doon sa ating headquarters. Nakapunta na ba kayo doon sa Ortigas? Yung napakalaki nating parang SM Mega Mall. Ang laki, nagpunta ako doon, naligaw nga ako sa parking lot, sa ilalim naligaw ako. Napakalaki. Binisita ko si Pastor Peter Tanchi at meron kami mga pinag-usapan. At nung sa simula, sabi ko, "Pastor, salamat inimbitahan mo ako dito at pinakain mo pa ako." Sabi ko, "Pastor, natatandaan mo ba nung 1972? Buhay na pala ako noon, hindi nyo akalain, tayo ay magkasama sa Brookside Baptist Church. Brookside Baptist Church. Isa siyang maliit na hindi pa tapos na bahay na wala pang pintura. At doon kami nagsimula ng pagsimba. Brookside Baptist Church. Si Pastor Peter Tanchi at si Deona at ang kanilang kaisang-isak na anak na si Paul, bata pa, nagtatatakbo doon, magulo yung batang yun. So sabi ko, "Natatandaan mo ba yun?" Sabi niya, "Oo, natatandaan ko yun." Siya nga pala, natatandaan ko yung mga magulang mo. Ano nangyari?
Sabi ko, pumunta na ako sa Amerika, umalis na kami doon. Actually, na-split yung family namin at hindi mo alam, ngayon ko lang sasabihin sa iyo to, ako'y nagloko, ano? At ako'y na-kick out, at ako'y na-suspended, at kung ano-ano. Naging lasenggo pa ako, nag-drugs pa ako. Sabi niya talaga, anong nangyari? Ba't pastor ka ngayon? Sabi ko kasi, ngayon ko lang sinabi sa'yo. Hindi. Sabi ko, hindi kasi nagkaroon ng crossroad. Dahil sa youth camp ng Baptist Church na yon, nagkaroon ng sanga ang aking buhay. Ano? At dahil sa boot camp ng military, na bago ang buhay ko. So yun yung tinatawag na the crossroad ng aking buhay. Ano? Ibig sabihin, nung nainkwentro ko si Jesus at nainkwentro ko yung military, nagkaroon ng pagbabago ang aking buhay at nagkaroon ng disiplina ang aking buhay. I'm telling you this story kasi dahil dyan, nakatayo ngayon sa harap nyo ang inyong pastor. At itong tinatawag na the crossroad of my life, yan din yung dinadaanan ng bagong Kristiyano. Dating makasalanan, nalaman na ang kabayaran niyang kasalanan na yan na ating ipinamumuhay ay kamatayan, ating natunghayan ang Panginoong Hesus. At yan ang crossroad ng ating buhay. At dapat nagbago. Ngunit marami hindi naiintindihan naman yung tinatawag na the crossroad, yung daan at pamumuhay ng isang Kristiyano. Marami nag-iisip na ang buhay Kristiyano ay isang napakadaling buhay, na ang Diyos, ang pagkakasanga o ang ating pagkakakwentro sa Panginoong Hesus ay hindi para isuko ang ating kasalanan o isuko ng buo ang ating buhay, ngunit para mainkwentro sa Hesus upang siya makadagdag at makatulong lamang sa ating buhay, sa ating pananalapi, sa ating kalakasan at sa ating prosperidad. Itong ating pag-uusapan ngayon, ang tinatawag na bootcamp ng Christian life. Ano ba yung bootcamp? Sa military, bago ka maging sundalong militar, padadaanin kanila sa isang matinding paghahasa. Ano? Nakita niyo na siguro yan. Pagdating nung sibilyan, nagsisisigawan siya nung sarhento. Ano? Ibig sabihin, pinipiga sa kanya yung pagiging sibilyan niya at ginagawa siyang militar. Ganon din sa buhay Kristiyano. Dumadaan tayo sa mga pagsubok at sa mga pagsasanay ng Panginoon upang tayo ay magamit niya bilang kanyang mga sundalo. Ngunit tulad ng aking sinabi, dahil sa mga popular na mga pagbibigay ng mensahe ngayon, ang binibigay na litrato ng buhay Kristiyano ay hindi yung tinatawag na daan ng krus, kundi daan ng buhay na napakadali, walang pagsubok, walang paghihirap. Kaya pag ang isang Kristiyano ay nagkaroon ng paghihirap, nagugulat, nabibigla, sapagkat hindi siya nakakarinig ng mga mensahe na nagsasabi na, pag ikaw ay isang tauhan ni Jesus dito sa mundong ito, ikaw'y uusigin, sapagkat ikaw ay ilaw sa dilim. Ikaw ay asin na pumapatay sa mga mikrobyo ng madilim na lipunan. Ito po ang layunin nitong mensahe na ito. Ang Panginoon ay hinahanda niya na yung kanyang mga alagad bago siya ay ipako sa krus at lumisan sa langit. Inihahanda niya ang simbahan. Inihahanda niya ang kanyang mga sundalo at ganun din ang kanyang ginagawa sa atin. Inihahanda ka niya para mamuhay ng may katagumpayan, ngunit nakahanda sa bawat pagsubok. Ang buhay ng Kristiyano ay hindi buhay na walang problema. Pag may nagtanong, pag ako ba'y naging Kristiyano, ang aking bang problema at suliranin ay mawawala na? Ang sagot, hindi mawawala. Baka madagdagan pa. Sino dito na naging Kristiyano, lalong dumami ang pagsubok? Ngunit, ang dami nagtaas ng kamay. Ngunit ang pagkakaiba, pag naging Kristiyano ka, maaring, sigurado, may problema ka pa rin, baka dumami pa. Ngunit ang bawat problema mo ay may layunin. At ang bawat problema mo ay gagamitin ng Diyos sa kanyang luwalhati at pagpapalakas sa iyo. Kaya nga sabi sa Santiago, magala ka. Count it all joy when you go through trials. This is the way of the cross. This is the way of the Christian life. This is the battle of the Christian life. At napakagandang buhay. Sapagkat lahat ng ating dadanasin ay masasabi natin kontrolado ng Panginoon. Kaya hindi nakakatakot. Dapat maghanda, ngunit hindi dapat kabahan. 3 punto po ang ating pag-uusapan upang malinawan
itong sinasabi dito ng Panginoong Hesus na daan ng krus sa bawat Kristiyano. Una, ang pagkakrus ng 200. Pangalawa, ang sa English, the paradox. Tinanong ko sa Tagalog medyo malalim. The paradox sa English, sa Tagalog, ang kabalintunaan. At ang pangatlo, 200, 2 pangako, or 2 paths or 2 promises. Ang una po nating punto, ang pagkakakrus ng 200. Sabi ni Jesus, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Dito po sa pagmiministeryo ng Panginoon, kanya nang tinutuntun kung sino ang tunay at sino ang hindi. Nagsimula ang Panginoon, libo ang nakikinig. Ngunit nung kanya nang sinasabi, ang tunay na halaga ng pagiging disipulo, hindi lamang pagpapakain, hindi lamang pagpapagaling, hindi lamang paglutas ng mga problema, kundi paghihirap din, pagsasakripisyo ng buhay para kay Kristo, marami na po ang nalalaglag. At ito, tulad ng aking sinabi, ay pagsasanay para sa mga tunay na gagamitin ng Panginoon at walang iba kundi ikaw at ako. Kung sino man ang ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. You must deny yourself. Take up your cross and follow me. Ang mga hindi tunay na mananampalataya, ang mga naging Kristiyano lamang dahil sa kagustuhang madagdagan lamang ang tulong ng Diyos sa kanila at hindi para isuko ang kanilang buhay sa Panginoon, ay maaaring malaglag na sa puntong ito. Kaya maraming masasabing so-called Christian, yung tinatawag na fair weather Christian, sumusunod lamang sa Panginoon pag sinusolba ng Panginoon ng kanilang problema. At pag meron ng mga problemang hindi malutas, kanila nang iwinawaksi ang Panginoon. Ito'y paghahanda para sa mga sundalo. Ito ang pinakamatinding pagpapahayag ng Panginoon patungkol sa tunay na halaga ng pagiging nagdisipulo ni Jesus. May nagsabi nga, ang entrada sa kaharian ng Panginoon ay libre. Ngunit ang maintenance fee, Tagalog na Tagalog yan, maintenance fee, ay magkakahalaga ng lahat-lahat. The entrance is free, but the maintenance fee will cost you your entire life. Para makapasok ka sa kalangitan, kailangan mo lamang itatwa ang iyong kasalanan, magsisi, magkumpisal at tanggapin si Jesus. Libre yan. That is an act of grace. Pero ang katumbas niyan, ibibigay mo na ang buhay mo sa Kanya. That is the way of the cross. Yan ang pagkakakrus ng 200. Ito ay tawag para isuko ang ating buhay. Ano ba ibig sabihin yan? Medyo malalim, Nagsiswimming na ba kayo sa lalim ng mensahe? Simple lang po, gawin natin practical. Naging Christian ka. Lord, I accept you as my personal Lord and Savior. Ibig sabihin, pag namatay ako, nadaganan ako na. Tinanggap mo si Jesus, lumabas ka ng pinto. Nadaganan ka ng 747. O nagbabanggaan train. O nahulog ka sa bangin. Pupunta ka na sa langit. Ngunit ano ibig sabihin nun kung hindi nangyari sa iyo yun at nabuhay ka pa ng 100 taon? Ibig sabihin nun, araw-araw, sinusuko mo. Yung dati mong pinapanood ng malaswa, you die to yourself. Hindi ko napapanoorin yan. Itatatwa ko yan kahit mahilig akong panoorin yan. Bakit? I have to take up my cross and die to sin. Pag ikaw'y magagalitin, sinasabi mo kahit ako'y magagalitin, ako nga'y pinatawad at aking itatatwa ang aking sarili. Pag ikaw'y gahaman, itatatwa mo iyong sarili. Unti-unti, isinusuko mo ang iyong sarili. Pag merong ipinagawa sa iyo ang Panginoon na may ibig sabihin ikay magkakaroon ng sakripisyo, huwag tumanggap ng lagay, huwag gumawa ng masama. You take up your cross and follow Him. Unti-unti, isinusuko mo. Bakit? Sapagkat pag ikaw ay naging sundalo na ng Panginoon sa madalim na lugar na ito, sigurado, sasaliwa ka. Sigurado, para kang lumalangoy sa agos na salubong. Bakit? Sapagkat ikaw ay ilaw sa madilim na lugar. At ika'y dadanas ng pag-uusig, pagsubok, at makikita kung ikaw nga ba ay susunod sa Panginoong Hesus.
kahit ito'y nangangahulugan ng pagtatwa sa sarili. Pag-aalis ng mga bagay na gustong-gusto mong gawin, ngunit labag sa kalooban ng Panginoon. Pagbabago ng ugali na alam mong hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Pagmamahal sa asawa o sa mga relasyon na hindi naman madaling gawin o pagmamahal sa taong mahirap mahalin because you want to pick up your cross. Sapagkat kung hindi natin susunodin yan, then we want the cross but not the way of the cross. At dito, tulad ng aking sinabi, ito ang pinakamatindi at pinakamabigat na paliwanag ng Panginoon kung ano ba talaga ang ibig sabihin na maging disipulo niya. What it means to be a true disciple of the Lord Jesus Christ. And it is the way of the cross. Alam niyo po, ako'y sundalo ng Sandatahang Lakas ng Amerika noong ako'y bata pa. Ano? Ang tawag sa amin ay GI. Alam niyo ibig sabihin ng GI? Genuine, hindi po Ilocano. Alam niyo ba ibig sabihin ng GI? Sino nakakaalam? Ang ibig sabihin, totoo yan, GI, di ba? Sino dito ang buhay ng World War II? Ano si Boy? Boy, aminin mo. Ang ibig sabihin ng GI ay government issue. Ang sundalong Amerikano, ang tawag sa kanya GI because he is nothing but a government issue. Ibig sabihin ko, anong paggawa sa kanya ng gobyernong Amerikano, ay gagawin niya, issue ka lang eh. Ikaw ay isa lamang bagay para gamitin sa layunin ng gobyernong Amerika. Pag sinabing sugod at ikay mamamatay, sugod. Eh tayo, GI. Sabi mo sa katabi mo, GI ka? Ano ibig sabihin nun? Guwapong, and then, Ilocano, God's issue. You are God's soldier. Mahirap ba? Yes. Soldiering for God is very difficult. Kaya minsan ako po ay medyo hindi natutuwa doon sa tinatawag na mga prosperity gospel. Alam niyo ba yun? Nakikita niyo sa TV? Pag ikaw'y sumunod sa Panginoon, binaligtad mo ang payong, dadating ang blessing, amen, praise the Lord. Nanig mo na ba yan? Kung ano pinapangako, pag ginawa mo ito, dudublihin niya lahat ng pino mo. Alam mo, pag ginawa mo yan, you are preparing your people for defeat. Inihahanda mo ang mga tao, hindi para makibaka, hindi upang buhatin ang kanilang krus sa pagsasakripisyo, kung hindi umatras sa panahon ng labanan. Kaya kita mo itong panalita ng Panginoon. Kung sinong susunod sa akin, itatwa ang sarili, damputin ang kanyang krus, handang mamatay. Nung ako po'y sundalo, 13 years in the US Air Force. 13 years, 90% nung aming ginawa ay puro pag-iensayo sa gera. Hindi nila sinasabing, Del Mundo, pumunta ka sa Hawaii, sasanayin ka namin mag-swimming sa Hawaii. O sasanayin ka namin na mag-R&R. Alam niyo yung R&R? Rest and recreation. Hindi. Papadala ka namin sa Korea, sa gitna ng winter, matutulog ka sa yelo para matuto ka na matuto ka makipagdigma. This is what God is doing. Take up your cross. Kaya ikaw na Kristiyano, pag nagkaroon ka ng problema, huwag mo sasabihin, huwag kang magugulat. Marami kasing Kristiyano hindi nihahanda ng kanilang pastor eh. Pag nagkaroon ka ng problema, pagsubok, sabi sa James, count it all joy when you encounter various trials. Sasabihin mo, hindi mo sasabihin, sasabihin mo, ayan na. There it is. Nandiyan pa kayo? May problema ka ba ngayon sa buhay? Christian ka ba? Hindi ang tanong, bakit? Ang tanong, paano? Paano ko haharapin to? At itong pinag-uusapan natin ay paghahanda dun sa tanong na paano. Upang hindi ka mabigla at para ikay nakahanda. This is war preparation. This is boot camp, basic training. Basic training for Christians. Sabi sa Mateo 10:37 hanggang 39, makikita natin sa mga susunod na talata na hindi ito isang mensahe na isang beses lang sinabi ng Panginoon, kundi paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang mga alagad. At paulit-ulit din nating tinatanggap mula sa Panginoon. Sabi sa Mateo 10, ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi pumapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin.
ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakamit nito. Hindi ibig sabihin, huwag mo mahalin ang iyong magulang, ang iyong mga anak. Ngunit ang sinasabi dito, kumpara sa pagmamahal mo at pagsuko mo ng iyong buhay sa Panginoon at ang iyong willingness na isuko ang iyong buhay sa Kanya, ang pagmamahal mo sa iyong anak, sa iyong magulang at sa mga malalapit sa iyo ay parang baliwala. That is the type of commitment. That is the type of commitment that a Christian must have. This is the exchange life. Sabi niya sa Marcos 8:34, pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Bakit ka ba napabilang sa kaharian ng Panginoon? Kasi itinatakwil mo yung luma mong sarili. Yung makasalanan mong sarili, itinatakwil mo. Ang pagtatakwil ng dating sarili ay hindi isang beses lang, kundi tuloy-tuloy. Nung naging Kristiyano ka ba, perfecto ka na? Hindi. Tuloy-tuloy na pagtatakwil at pagsuko. This is a repetitive theme among the disciples of Christ. Sabi sa Mark 10:21, then Jesus looking at him, loved him. Ito yung sinabi niya doon sa rich young ruler. Alam niyo yung istorya na yun, nung rich young ruler? Sabi nung rich young ruler, yung mayamang binata, Panginoon, sinunod ka na po lahat ang inyong kautusan. Ano pa po ba ang dapat kong gawin? Mayabang siya. Alam ni Jesus na ang puso ng rich young ruler ay may hangganan para kay Kristo. Lahat ibibigay niya, sumusunod siya, pero pagdating sa paghihirap, umaatras na siya. So sabi ni Jesus, one thing you lack, go your way, sell whatever you have, give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, take up the cross and follow me. Ipimigay mong lahat, ang iyong ari-arian, kasi alam ni Jesus na sumusunod lang yung mayaman sa kanya, siguro para maproteksyon ninyo kayang yaman. Sabi, pamigay mo lahat yan, take up your cross and follow me. Alam nyo, commercial, hindi ho mahirap itong sinasabi ko na requirement ng Panginoon sa mga Kristiyano. This is impossible. Imposible ho. Ito ay hindi isang requisite o requisitos o isang kondisyon. Kung gusto mo maging Kristiyano, take up your cross. Buhatin mo ang krus mo. Magsakripisyo ka. Hindi po. Makinig kayo mabuti. Let me make this very clear. Ito ay hindi paraan upang maging tunay na disipulo. Ito ay ebidensya ng tunay na disipulo. Dapat ito lumalabas sa buhay mo. Meron ako mga kilalang negosyante na bago maging Kristiyano, walang ginawa kundi gumawa ng pera. At yan ang misyon ng kanilang buhay. At walang problema dyan. Ngunit nung naging Kristiyano na, hindi nila namamalayan, ang kanilang buhay ay unti-unti na nilang binibigay sa paggawa ng mga bagay para sa Panginoon. At hindi nila maipaliwanag kung bakit. Sabi ko, alam mo kung ba't ganyan ka? Because you are a new creature. May iba sa atin, nung unang panahon, paglinggo ng hapon, wala kayo sa simbahan. Nasaan kayo? Nanonood ng sine, nagtotong eats, gumagawa pa ng pera. Ba't ka nandito? Kasi more and more, sinusuko mo ang buhay mo sa Panginoong Jesus. Nagsasakripisyo para sa Panginoon. Ito po ay ebidensya ng buhay na isinuko kay Kristo at hindi isang paraan upang maging mapabilang kay Kristo. It is an evidence. Tanong, unti-unti ba binubuhat mo ang iyong krus? Bilang ebidensya na ikaw ay kay Kristo na nga. Hindi ka lang willing, hindi ka lang payag, ito ay hinahanap-hanap mo na. Hindi madali, hindi natural, it is counterintuitive. But more and more, ang puso mo napupunta na kay Jesus. Meron akong kilalang businessman, sinasabi niya, ayoko na nga magnegosyo, kung pwede lang, gusto ko mag full-time. Where did that come from? Full-time pare ko, walang pera dito ha. Alam niyo ba ang mga pastor niyo sa CCF, mostly, walang sweldo. Mabuti na lang marami sa inyo nagbibigay ng pagkain. Alam niyo, pagka-preach ko dito, share ko lang sa inyo, yung office ko sa baba, punong-puno ng pagkain. May sapin-sapin, may puto binyan, merong sopaw, merong ampaw, kaya nga po ako nagbabarong na laang. But it is a sacrifice. Why do we do it? Tatakbo ko bang mayor si Pastor EJ? Hindi ho. Kasi more and more, makikita mo, you wanna give up your life for Christ as evidence that you belong to Christ.
Sabi sa Lucas 9:23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Kaya ang mga disipulo na pinagsasabihan nito, lahat sa kanila maliban kay Juan, ay namatay para sa Panginoong Hesus. Karamihan sa kanila, sinabi, kung itatakwil mo lamang ang pangalan ni Jesus, hindi ka namin papatayin, hindi ka namin lalagariin sa gitna, hindi ka namin ipapako sa krus. You will be free! No! Sabi ni Pedro, isa lang ang aking request. Ipako niyo ako, ngunit patiwarik upang ako'y magaya sa aking Panginoon. Ngunit hindi ako karapat. Dapat na ipakong katulad niya. Kaya ipako niyo akong patiwarik. You want that kind of courage? You want to be that kind of soldier? Take up your cross. Unti-unti. Yung taong sumusunod sa mga maliliit na kautusan ng Panginoon sa kanya, maging mabait ka sa asawa mo. Pag siya ay hindi rasyonable, imbis na sigawan mo, siya ay mahalin mo. Love your enemy. Maging mapagpasensya ka doon sa mga nagkakasala sa iyo. Lord, para sa iyo gagawin ko. Maging mahinahon ka. Huwag kang tumanggap ng lagay. Pag yan sinusunod mo unti-unti, biglang may papagawang matindi sa iyo ang Panginoon. At alam mo, mabibigla ka. Susunod ka. And that's taking up your cross. At yan ang way of life ng isang tunay na Kristiyano. Sinasabi ng Panginoon. Pag meron dumating sa iyo ng mga pagsubok, hindi mo sasabihin sa Panginoon, anong klase kang Diyos? Isinuko ko lahat ang aking buhay sa iyo. Nag-transfer ako ng religion, inusig ako ng aking mga relatives. Ngayon, binibigyan mo ako ng problema. Anong klase kang Diyos? Hindi. Sasabihin mo, Lord, hindi ko naiintindihan. Pero sabi mo sa Santiago, ako'y magalak, maging mapagpasalamat sa gitna ng problema. Gagawin ko, Lord, kahit mahirap. That is taking up your cross. Magtitiwala ka sa Kanya, kahit mahirap magtiwala. That is taking up your cross. At yan ang palatandaan ng lumalagong Kristiyano. Sabi sa 2 Timoteo 3:12, gayon din naman ang lahat na nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo, Jesus ay daranas ng pag-uusig. May malabo po ba doon? Kung gusto mong mamuhay ng matuwid, ng may pagsunod kay Kristo sa mundong ito, daranas ka ng pag-uusig. Bakit? Yun nga Nakikinig ka ba? Sinabi ko na kanina sasalungat ka. Subukan mong magtrabaho sa isang opisina na punong-puno ng korupsyon. Bigla ka naging Kristiyano. Hindi ka naman nagyayabang, hindi ka naman nanunumbat, pero sinabi mo, pasensya na kayo, ako'y Kristiyano na, hindi ko nagagawin yan. Tingnan mo ang galit ng mga tao na ma-offend sa'yo. Sino ba sa tingin mo ikaw? Ha? Tatingin mo ba mas magaling ka sa amin? Kahit anong lamya, kahit anong hindi pagyayabang, magagalit sa iyo. Sapagkat ang pagsunod mo sa iyong Panginoon, ang pagsasakripisyo mo para sa iyong Panginoon ay magsisilbing sampal sa mga taong lumalabag sa kautusan na maliwanag ng Diyos. Ang mensaheng ito ay paghahanda sa tunay na pamumuhay ng isang Kristiyano. You better be ready. Kaya ang pag-aaral po ng salita ng Diyos, hindi dapat tuwing linggo lang. You must practice. Iibahin mo ang takbo ng, ito yung tinatawag na warfare mode. Nung naging sundalo po ako, sabi ko, pwede ba sundalong militar ako, MWF lang? Uuwi ako, TTHS. Bariling kaya ka namin. Pag naging Christian ka, the study of the Word of God, prayer, para maging masunurin ka tulad ng sinasabi ng Panginoon. Every day, you pray. Every day, nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Yan ang klaseng pagsasanay. Sapagkat kung sino ang susunod kay Jesus, ay kailangan itatakwil ang kanyang sarili at kanyang damputin ang krus ng paghihirap at pagsunod sa kanyang Panginoon. Sabi po ni C.H. Spurgeon, sino ba si C.H. Spurgeon? Isa siya sa pinakasikat na preacher noong 1800s, na hanggang ngayon, siya yung madalas yung kanyang mga sinabi ang kino-quote ng mga preachers.
Sabi ni C.H. Spurgeon, we ought not regard the Christian church as a luxurious hotel where each Christian may dwell at his ease in his own inn, but as barracks in which soldiers are drilled and trained for war. Hindi po daw dapat nating ituring ang simbahan na isang parang magara at komportabling hotel kung saan tayo ay naka-check-in at nagbabakasyon. Ngunit isang barracks ng mga sundalo kung saan ang mga sundalo ng Panginoon ay tinasanay para sa pakikidigma. Madilim po ba at masama ang ating kapaligiran? Nakakatakot, di ba? Yung ating mga anak, grabe exposure niyan sa kasamaan, pornography, drugs, substance, barkada. Alam mo anong panlaban dyan? You and me. It's the church. Okay? Pag hindi natin ikinalat ang asin, pag hindi natin ikinalat ang ilaw, the forces of darkness will prevail. And God needs sacrificial soldiers. Yung mga sundalong nakahandang magsakripisyo at sumunod ng may paghihirap. Kung gusto mo maging sundalo ng walang paghihirap, mag-Boy Scout ka na lang. Girl Scout at Brownies. Ang pagbubuhat ng krus, ang pagsasakripisyo sa pagsunod upang magamit sa mundong ito, ay ang itinuro at binigyang ehemplo sa atin sa pagbaba dito ni Kristo Jesus. Napansin niyo po ba nang bumaba dito si Jesus? Kahit siya ay Diyos, puro paghihirap ang kanyang dinanas. That to set an example to us. Kaya pinag-aaralan natin itong Matthew. Kung si Jesus nga, hamba, nagka-problema ka. Bakit ganun? Tinatraidor ako. Kung si Jesus nga, na Diyos, tinraidor ng kanyang kasama na ayaw magbayad sa jeep. Sino yun? Si Judas. Not pay. Iniisip ko yan eh. Bakit ako naghihirap? Christian ako. Uy, pare ko, hindi ka pa pinapako sa krus. Ba't ganun? Tinatraidor ako ng mga kasama ko. Uy, pare ko, hindi ka pa pinagkakanulo. So the message is clear. Sabi sa Pilipos, sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin, pinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Kung ang Panginoong Jesus, sa kanyang pagsunod, ay pumunta sa krus at nagpapako para sa atin, tayo kaya pag nagkaproblema, pagsubok, ay kailangan mangwestiyon? Hindi dapat. Because Jesus is our example. Yung mga nangyayari sa ating mga problema, yan ay kalkulado ng Panginoon. Wala nangyayari kahit problema na hindi hinayaan ng Panginoon para sa luwalhati ng kanyang pangalan at para sa ating ikabubuti. Yun yung tinatawag ko na calibrated trials. Sinukat. Parang si Job. Natatandaan niyo ba si Job? Nung sinubok siya, sabi ng Panginoon kay Satanas, sabi kasi ni Satanas, si Job, yung mananampalataya, kaya lang sumusunod yan kasi binigay mo sa kanya lahat ng yaman at lahat ng luho ng buhay. Subukan mong tanggalin sa kanya yan kung hindi kanya itakot. Subukan mong bigyan ng krus yan at kanya kang mumurahin. Sabi ng Panginoon Jesus, para patunayan na si Job at matapat at para maluwalhati ang kanyang pangalan. Sige, ngunit, panukat, huwag mo siyang papatayin. Huwag mong gagalawin ang kanyang katawan. Maliwanag na ang Panginoon ay siya ring kumukontrola ng ating mga pagsubok. Ngunit huwag kang magkakamali. Ang Kristiyano ay may pagsubok. Ngunit pagsubok na may layunin at merong kontrol ng Panginoon. Sabi nung isang matalinong tao, God has one son without sin, but no son without a cross. Merong isang anak ang Diyos na walang kasalanan, ngunit wala siyang anak na hindi nagpasan ng krus. Anak ka ba ng Diyos? Meron kang krus. Meron kang magiging krus. Pero dapat ang ating mga paghihirap, ang ating mga pagsubok, ay dapat nating isurrender at ibigay sa Panginoon. Hindi ito dapat magsilbing tisod. Pastor EJ, ba't ang lakas mo na naman? Dumadaan din ho ako sa mga ganito Ano? Ibig sabihin, lahat tayo. That is why the Word of God is so powerful. Makatotohanan.
Sa ating pagseserbisyo sa Panginoon, tatanggapin natin ang mga magaganda at tatanggapin din natin ang mahihirap. Sapagkat pag nakita tayo ng mga hindi mananampalatayang nakapalibot sa atin, yung mga taga-CCF, pag tumanggap ng biyaya, nagpupuri. Pero pag nakatanggap ng paghihirap at pagsubok, nagpupuri din. Sino ba yung Diyos nila? Gusto kong makilala. Pero kung tayo tumatanggap lamang ng mabubuting bagay at pagdating ng pagsubok ng Kalbaryo, tayo ay nalilito. Sasabihin nila, pareho lang tayo. That is why God is preparing us to take up our cross and follow Him. Dapat nating sabihin na, alam mo Lord, nagtitiwala ako sa iyo, na itong pagsubok na ito ay hindi mo hahayaan na ako'y magapi at na ako'y talunin, kundi bagkus, alam ko ang iyong kapangyarihan, kabaitan at pagmamahal at ito'y gagamitin mo para ako'y hubugin. Alam mo, pag ganyan ka magsalita, you're glorifying your God. Amen? Pag ganyan ka magsalita, that is trusting God. Without faith, it is impossible to please God. Yung naghihirap ka, nalilito ka, yet you trust Him. Yan. Yan ang mga sandali na napapatunayan ang tunay na mga disipulo. You must master your trials. Pag nagkaroon ng problema, luhod agad. Huwag ka nang kung ano iniisip. Naku, ba't ginawa sa akin to, Lord? Mahirap. Sana tanggalin mo. Pero sabi mo, diyan pumapasok ang memory verse. Kailangan memory verse yan. Hindi mo kayang isipin yan. Pag hindi mo dinaan sa Bible ang iyong mga pagsubok, malilito ka. Ang paborito kong memory verse sa matitinding pagsubok ay 1 Corinthians 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Hindi ko na kaya. Kaya mo. Na nga eh. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niya ito. Ibig sabihin, hindi kaya ni EJ yan. Huwag mong bigay sa kanya yan. Ibig sabihin, pagdating ng trial, may trial ka ba? Hello? Ba't humina kayo? Hello? Hi? May trial ka ba? Katabi mo ba yung trial mo? Huwag mong tingnan. Huwag mong tingnan. Baka mahalata ka. Ibig sabihin, lahat ng pagsubok. Ngayon, ang trial, pag kinaya mo, Lord, kaya ko to. Alam ko yung dapat kong gawin. Lalakas ka. Pag bumigay ka, ano mangyayari? Uulitin. You have to pass the test. Ngunit dapat magtiwala. Ano tong mensahin to? Paghahanda. Paghahanda. Ano? Muli, kaya ayoko yung mga prosperity preachers. Yung lahat pinapangako. Nagbibigay ba ang Diyos? Yes. Pero inahahanda mo ang tao sa pagsubok. Self-denial, suffering. Lahat yan ay parte ng ating buhay. Yan ang tinatawag na the way of the cross. Yan ang tinatawag na pamumuhay na aasahan ng Kristiyano. Yan ang tinatawag na gagawin ng Diyos upang ikay palakasin at upang ikay magamit na paluwalhatian ang kanyang pangalan. At napakaraming pangako na lahat ng dadaanan mong krus ay kanyang kontrolado at kanya pang tinatawag na inihanda. Emotionally, mahirap magpasalamat dyan. Count it all joy. Mahirap yan. Kaya, kinukuha natin ang ating estratehiya sa susunod nating problema mula sa salita ng Diyos. Objective truth. Ako'y matapang, hindi dahil sa ako'y matapang, kundi sinabi ng salita ng Diyos, ako'y maging matapang. Objective truth from the Word of God. Pangalawa, the paradox. Yung una sinabi natin, the crossroad. Maliwanag, nadadaan tayo lahat sa krus. Pangalawa, the paradox sa Tagalog. Ano sa Tagalog? Kabalintunaan. Sabi ni Pastor George sa Chinese, tot nyaw. Yun daw yung ibig sabihin nun. Sa Chinese, malalalim, the paradox, ibig sabihin, ano ba yung paradox? Sa English, sa dictionary, sabi, a statement that seems contradictory but truth. Isang pananalita o isang katotohanan na parang baliktad, paradox. Ngunit totoo. So ano sabi? The paradox, kabalintunaan, tot yaw. Verse 25. Sapagkat ang sino mang nagnanais. This is
Wisdom from the langit. Ha? Yung isip ng Diyos, hindi isip ng tao. No? Ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, ay makakatagpo nito. Ang ating pong natural ay iligtas ang ating buhay. Dalawa ang sinasabi nito, dalawang balakid sa tunay na pagsunod sa Panginoon. Ang una ay sagipin ang ating sarili doon sa tinatawag na paghihirap. Yung pagsubok ng Christian life, mahirap ba maging, mabuti pa dati, nung hindi tayo Christian, lahat pwede mong gawin. Parang napakadali. Minsan, pag ang Christian life ay nagiging napakahirap, siguro yung iba sa atin ay nagkakaroon ng temptation na sabihin, babalik na lang ako sa dati. Ayoko na. Mahirap, mabuti pa dati. Kahit anong gawin ko, okay lang. Nasubok na ba kayo dyan? Huwag kayo magsasalita. Huwag kayo umamin. Pero alam ko, lahat tayo ay nasubok na dyan. Kaya ang gagawin natin, hindi man tayo umalis sa church o sa Christian faith, pero yung tinatawag na we will live a life of dichotomy, doble cara. Christian sa pangalan, Christian-Christianan, sa pamumuhay. Hindi ka talaga namumuhay na parang Christian, sa tawag lang. Hello? Ay, hina nyo. Kanina, hello, hi! Hi, hello! Hello! Yan pa ba kayo? Bigyan nyo nga ng puto to. Wala nang lakas eh. You wanna save yourself from discomfort, pain, loneliness. Pero alam mo, pag Kristiyano ka, hindi mo kakayanin bumalik. Aminin ko po sa inyo. Maraming beses, sabi ko, babalik na lang ako. Hirap. Sumusunod ka na, may problema ba? Pero alam mo, alam niyo ba sa US military, yung pinakamahirap na military, Navy SEALs. Alam niyo yung Navy SEALs? The elite military force of the US military. Sa 100 tao na gustong pumasok dyan, ang bumabaksak, 90%. Pero ang dami pa rin nag-a-apply. Why? It's the most difficult military force. Siya yung humuli kay Bin Laden. Pero sila yung mga sinasabi mong top of the line. Bakit? Mas mahirap, mas gusto nila. If you're a Christian, babalik ka. Kahit sabihin mo minsan manghina ka, a true Christian will want the cross. Sapagkat yan ang natural mo. Ang hanapin, habulin, at sunodin si Jesus. Akala mo makakabalik ka pa sa dati mong buhay? No more. May iba sa atin nag-backslide. Nag-inom uli, hindi na. Iba na. Why? Because taking up your cross is your new nature. Bagong nilalang ka na. Ang pagbubuhat ng krus, ang pagsunod ng mahirap, ay mahirap man, ngunit alam mo tama. At hahanap-hanapin mo na. Babalik ka rin. So yan po yung sinasabi dito, ang sino mang nagnanais magligtas ay mawawalan nito. Ang ebidensya ng tunay na mananampalataya ay hindi inililigtas ang kanyang buhay, kundi isinusuko ng patindi. So dalawa po yung tinatawag na temptasyon. Sagipin ang sarili sa discomfort o yung sa pagiging mahirap, sa sakit ng pagiging Kristiyano o mananampalataya at tagasunod. At ang pangalawa na ating pag-uusapan mamaya ay ang kagustuhan na imbis na isuko ang buhay sa Panginoon ay pagsilbihan ng sarili upang magkamkam ng salapi at ng mga bagay-bagay sa mundong ito na temporary lamang. Ang sinasabi ng Panginoon, pag pinuntarya mo ang buhay mo sa iyong sarili sa pamamagitan ng pag-iwas ng paghihirap ng buhay Kristiyano, mawawala to. Lalo ka mawawala. At pag iyo ring ginugol ang iyong lakas, ang iyong buhay, hindi para sa Panginoon, kundi sa pagkakamal ng mga material na bagay at sa mga bagay na nakalilibang lamang sa iyo. Pera, leisure, sport, yung mga bagay na para sa sarili, mawawalan ka. Akala mo, ginagawa mo yan para ikay maging masaya. Makikita mo, makamta mo yun. Wala, it's nothing. Sabi ni Oswald Chambers, dapat ang mga pastor, ganito ang sinasabi sa mga tao, hinihahanda sa mga pagsubok upang maging matindi mga tagasunod. Handa sa paghihirap at hindi nabibigla sa mga pagsubok na siya naghahanda upang tayo makapamuhay ng matibay at nagagamit ng Panginoon. Ito ang kanyang sinabi sa mga pastor. We who preach the gospel must not think of ourselves as public relations agents to establish love and goodwill between Christ and the world. We must not look at ourselves as agents commissioned to appeal to big business. We are not diplomats but prophets, and our message is not a compromise
but an ultimatum. Dare we the heirs of such power tamper with the truth? Let us preach the old cross and know the real power. Ang sinasabi niya po, tayo mga pastor ay hindi para mga PR men na kailangang yakagin ng mga lahat, nagbebenta ng gospel. Hindi natin dapat tingnan ng ating mga sarili na maging kaakit-akit sa mga malalaking negosyo at sa malalaking tao. Hindi tayo mga diplomat o mga sinasabing mga nag-aakit ng kapayapaan. But tayo mga propeta at ang ating mensahe ay hindi para makipagkasundo, kundi isang babala at isang ultimatum. Pag hindi ka sumunod sa Panginoon, pag ibinigay mo ang iyong buhay sa iyong sarili, ito'y mawawala. Hindi ka para magmakaawa, kundi upang magbabala. Kaya wag nating ibahin ang katotohanan at ating ipamalita ang balita na tunay na Biblia, ang krus ng Kalbaryo, sapagkat nandiyan ang tunay na kapangyarihan ng pamumuhay Kristiyano. The Christian life is a paradox, kabaliktaran, hindi mo inaasahan. At yan ay dapat marinig mula sa pagtuturo ng Biblia, mula sa mga sinabi ni Jesus. Meron din mga tao na matatawag na Kristiyano at isinuko ang kanilang buhay. At binuhat ang krus, ngunit sa hirap, ibinaba uli. Yan po yung sinasabi doon sa Revelations 2:4. Yung tinatawag na they have lost their first love. Ito ang pinagdaramdam ko sa inyo. Ito yung sinasabi ni Jesus doon sa simbahan sa Efeso, dito sa pahayag. Ito ang pinagdaramdam ko sa inyo. Nanlamig ka na. Hindi hinanda siguro ng pastor eh. Ay, ganun pala yung Christian life. Binaba yung krus. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Nabigla. They have lost their first love because of the pain and suffering. At hindi na ihanda na kailangang isuko ang buhay. At sabi ng Panginoon sa verse 26, sapagkat ibinigay sa atin ang daan ng krus, ibinigay sa atin ang kabalintunaan, ang paradox, at ngayon ibinigay sa atin ang resulta. Sapagkat ang mapapakinabang ng tao, kumakamtam niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay. O anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? What will it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? And what will a man give in exchange for his soul? Alam niyo yung tanong na yan, lahat yan hinaharap natin. And every day na namumuhay ka, dinidesisyonan mo yan. Dito po sa talatang ito, natin pag-uusapan yung pangalawang pagsubok o temptation. Yung una, ayaw natin botin ng krus, ayaw natin sumunod kasi natatakot tayo sa hirap ng Christian life na maging Christian. Ako, napakahirap. Mamahalin ko ang aking kaaway. Ako, hirap nun. So, ina-avoid natin. Yung pangalawa na naman, yung taong ipinagpapalit, ang Diyos para sa kanyang buhay, ang pangalawang temptasyon ay yung paggugol ng buhay hindi para sumunod sa Panginoon, kundi upang pagyamanin ang kanyang yaman. Ginugugol ang buhay sa pera, sa pag-iimpok na ipapasa niya sa mga hindi naman karapat-dapat tumanggap siguro. Ewan ko. The temptation of getting rich, which is irrational. Sapagkat, alam nyo, ang pagkamkam ng pera, kailan ka susunod kay Lord? Kailan ka maglilingkod? Madalas kong sinasabi yan. Sasabihin, pag nakaipon na ako, meron ako sinabihan yan, taon, year after year. Wala. Ang nakikita mo lang sa linggo, sumisimba. 1 hour, 30 minutes tulog, tapos umaalis siya 10 minutes early. Wala. Hindi naging sapat kailanman, sapagkat ang pera ay yung tinatawag na insatiable. It's never enough. At maya-maya makikita mo, tapos na yung buhay. At yung inipon mong pera, iiwanan mo. Sa akin mo nala iwan. Gamitin natin kay Lord yan. Biro lang po yan. Pero medyo totoo. Man is here for bigger business. Nandito ka para sa mas malaking layunin. Kaya nga yung mga negosyante kong kaibigan, praise God, sinasabi, Pastor, hindi ko makaintay. Yung anak ko, gusto ko na ipasa sa kanya yung negosyo ko. Siya na. Bakit? Kasi gusto ko na mag full time. There. See? Nagiging ebidensya na talagang gusto na niya na makasunod sa kanyang Panginoon. Yung mga bagay sa mundong ito ay kanya nang sinisimulang itatwa at gusto niya na maglingkod ng buong buo. Ang paglilingkod sa sarili at hindi sa Diyos
muli ay hindi isang reketitos o isang kondisyon upang maging Kristiyano. Ito'y isang ebidensya na ikaw nga ay tagasunod kay Jesus. Ang pagdampot ng krus, ang kagustuhang makasunod kahit mahirap ay hindi isang kondisyon para maging Kristiyano, kundi ebidensya ng tunay na Kristiyano. Sabi sa Mateo 6, walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. You know why you're serving mammon? Ano ba yung mammon? Yung ba yung nabibili sa paniderya? Hindi po. Pera. Ano? Ginugugol mo yung buhay mo para magkamkam. Forget God. You know why you're serving money? Ibig mo sabihin, para maging Christian ako, I should not serve. No. Ebidensya yan. More and more, you will serve God and not money. Because you cannot serve two masters. You will serve your true master as a reaction to your true self. Paglilingkuran mo, yung tunay mong amo, unconsciously, you serve. Kung talagang alagad ka ng Diyos, makikita mo, babaling ka. I want more of God. Yung iyong kagalakan ay nanggagaling sa paglilingkod doon sa tunay mong amo. Nung pinag-aaralan ko to, namatay yung aking isang kaibigan. Hindi siya Christian. Matagal ko siya nang sinesera. Namatay po na hindi Christian. Nung nabalitaan ko, immediately I went into prayer. Sabi ko, Lord, I pray for... Sabi ko, teka muna, hindi mo na siya pwede ipagdasal. It's too late. Tapos, nag-pray pa rin ako. Dinaan ko, teka, pagpe-pray ko na sa... Alam nyo, do you know that you cannot pray anymore for a dead unbeliever? Anong pagpe-pray mo? Ano yung pagpe-pray mo? Para sa taong iyon. There's no prayer. It's too late. Once you choose that, ito yung tinatawag sa Latin na antalagma. There is no counterprice. Wala ka nang magagawa. Wala ka nang magagawa. Last night naman, nabalitaan ko na namatay yung isa kong tauhan. Siya'y Christian. And I immediately went into prayer. Alam mo yung prayer ko? Thank you. Thank you. Thank you, Lord, na nasagip siya. But for the other guy, tagal ko pong sineran. Tinanggihan niya. Kasi, mataas ang posisyon sa gobyerno. Nagliliw-aliw. He served Mammon. And now, he's with Mammon. He's with his God. Pakalungkot. This brings us to our last point. 200, 2 pangako. Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel. At sa kaluwalhatian ng kanyang ama. At kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. A day of judgment is coming. Darating ang paghuhukom para sa ating lahat. The second coming of Christ is happening to you and me. For some of us, the second coming could be this week. Ang second coming mo, yung pagkamatay mo. Jesus Christ might come back 1 year, 1,000 years, 2,000 years from now. But if you die this week, your second coming is this week. And you will be judged. Sinong pinaglingkuran mo? Ibig mo sabihin, teka muna, hindi ako pwedeng pumasok sa langit kasi nagtrabaho ako. No. Ang sinasabi, titingnan sa ebidensya ng buhay mo kung sino talagang pinaglingkuran mo. Kasi ang tunay na mananampalataya, kakatas sa buhay mo kung sino ang Panginoon mo. If you truly repent, kung talagang nagsisi ka sa kasalanan mo at pinasukan ka ng banal na Espiritu, kakatas ang pagmamahal ng Diyos sa iyong buhay. This is the sovereignty of God in sanctification. Yun yung sa theology. Hindi ka pag sinagip ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Gaganapin ka niya. At pag walang ebidensya ng paggaganap, paglayog ng pagmamahal mo sa Panginoon at pagtatwa sa mundong ito, sabihin, there's no evidence you're a Christian. Ang tanong, is there evidence that you're a Christian? O Christian lang tayo sa tawag? Pag walang ebidensya, you better cry out to God. Hindi kita pwedeng husgahan. Ikaw lang nakakakilala sa sarili mo. You better kneel down and say, Lord, I call myself a Christian, but there's no evidence. I love mammon more than you.
That's the best prayer you can pray. It's an honest prayer, and that kind of prayer will save you. Pero wag po tayong malansi. 2 pots, 200, 2 pangako. Sapagkat darating anak ng tao, this is a day of judgment. Ito pong punto na ito, ang mga disipulo ay nangangailangan ng tinatawag na encouragement. Biro mo sinabi sa kanila ng Panginoon, ako'y ipapako at kayo'y kailangan mapako. Maghihirap kayo. Kayo'y uusigin, mamumuhay kayo at kailangan damputin niyo inyong krus. Kaya ito pong 2 verse na ating tatapusin ay ginawa ng Panginoon para palakasin ang kanilang loob. Dahil sila, sabi, ano ba yan? Mamamatay na si Lord. Tapos tayo, maghihirap pa pala tayo. So sabi niya, huwag kayong mag-alala. Maging matapat kayo, magkakaroon ng paghukom at gagantihan ang inyong pagiging matapat. Kung kayo ay willing na maghirap at kayo ay oo sa paghihirap, sa pag-uusig, sa pagsubok at kahit sa tinatawag na pakikidigma sa mga espiritual na bagay at pagiging matapat sa akin, kayo'y bibigyan ng gantimpala. Sabi sa pahayag 22, sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. The Christian looks forward. That's why we preach the word. Ang katotohanan natin hindi nakikita. That's why we preach the word. Kaya, sabi ni Pablo sa mga naghihirap na mga Kristiyano, at ito'y para din sa atin. Lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa daigdig na to. Kaya nga dahil may takot kami sa Panginoon, these are for preachers. Because of the terror of the Lord, we persuade men. Kaya nga dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap namin hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilalang kilala rin ninyo ako. At sabi sa verse 28, ang ating huling talata, sabi ni Jesus sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian. Okay, halos tapos na po tayo. Huwag niyo akong iwanan. Huwag muna niyo papuntahin sa ATC yung mga isip niyo. Andiyan pa po ba kayo? Hello? Hi? Okay, andiyan pa. Okay, napaka-importante po nitong ating pinakahuling talata. Tulad ng aking sinabi, matapos ibaksak ni Jesus na ang mga mananampalataya ay maghihirap. We are a fighting force. Magpakatatag ka. Ang problema ay kontrolado ng Panginoon, pero magkakaproblema ka. Magkakaroon ka ng mga pagsubok, ngunit huwag kang kabahan. Ito'y senyales na ikay akin nga. Ang sundalo na hindi nakapagdigma ay isang Boy Scout. Ang sundalo na hindi nakadigma ay isang Cub Scout. You are God's soldier, so the enemy engages you. But the Lord does equip you. So ito, sabi niya, teka muna, alam ko nanghihina na kayo eh. Okay. Etong verse na to, sa verse 28, marami nagsabi, kita mo, hindi totoo ang Biblia? Kasi ang sinasabi dito, sabi daw dito, kayong mga nakikinig sa akin, si Peter, si John, si James, yung mga nakaharap sa kanya doon, sabi, hindi kayo mamamatay, magse-second coming na yung pangalawang pagbabalik ni Jesus. Patay na ba itong mga to? Yes, but hindi pa nagse-second coming? Hindi totoo ang Biblia. Okay, papaliwanag ko sa inyo. Ito po yung tinatawag sa Biblia na madalas mangyayari sa Old Testament, na yung propesiya na mangyayari ng matagal na panahon ay patututuhan ng isang propesiya na mangyayari sa madaling panahon. Next week, yung preacher natin dito ay magpipreach about what we call the transfiguration. Ano yung transfiguration? Makikita nila ang sulyap sa matagal pa mangyayaring second coming. Yung glorified form ni Jesus. Makikita natin next week na yung mukha ni Jesus ay biglang liliwanag na parang araw. Magsasalita ang kalangitan na sasabihin, ito ang aking anak, siya'y pakinggan nyo. Heaven will talk. Next week yan, next week. At makikita ng mga disipulong pinagsasabihan nito, si Moses at saka si Elijah na nakaharap sa kanila. This is the picture of the second coming of Christ. So ito yung sinasabi dito sa verse 28 na may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang makita nilang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian in His glorified kingdom form. So sabi nila, this is the second coming. No, this is the preview of the second coming na mangyayari 6 days from verse 28. Nangyari ba? Yes, verse 17, chapter 7 and verse 1 next week, sisimulan ng preacher natin, the transfiguration.
magugulat sila. At dahil nakita niyo, lumakas ang kanilang loob. At sabi nila, nakita namin yung sulyap ng pangalawang pagbabalik ni Jesus, ang pagbubukas ng langit, ang pagsasalita ng Diyos Ama, at ang pagkakakita kay Moses at saka kay Elijah. And just like ini-encourage ng Panginoon sila, ganun din tayo. Bilang konklusyon po, ang mensahe ng krus, ang pagtatwa sa sarili, the exchange life, ang pakikipagpalit, ang araw-araw na pag-aalis ng ating sarili at pagsuko, Lord, alam mo, makasarili ako, baguhin mo ako. Lord, masungit ako, pabaitin mo ako. Lord, ako po'y walang pasensya, bigyan mo po akong pasensya. Lord, make me like Jesus Christ. Sawang-sawa na ako sa aking sarili. That is the sign of a maturing believer. Ayaw mo na sa sarili mo. Dati pag nagalit ka, okay lang. Sapakin pa kita eh. Ngayon, mainis ka lang. Lord, ba't gano'n na naman ako? Help me. Gagawin kong lahat para maging katulad ni Kristo, mapagmahal. You know why? You know why? Because you're a Christian. Gagawin mong lahat upang ikay maging katulad na iyong Panginoon. Sakripisyo, pagbabanal. Pag wala yan sa buhay mo, you have not taken up your cross. You have not surrendered your life. And you repent now. Ito po ay pagsasanay para sa sandatahang lakas ng armadong puwersa ng Panginoon Diyos. And that's you. That's you. Huwag kang magkakamali. Ang gusto ng kalaban, pumasok ka sa army, tapos huwag ka pumasok. Tawag doon, awol. Okay? Awol. Ang ganda ng uniform. Ang ganda ng helmet. May bandera pandala. Pagdating sa gera, bye. Ayoko na. This is basic training. This is preparation. Sabi po ni C.H. Spurgeon muli, tapos magpe-pray na talaga tayo. Ito po ay patungkol sa mga pastor na ayaw mag-preach ng mga ganong klase mensahe sa kanilang kongregasyon. Kasi alam nyo, yung mga hindi tunay na Christian, ayaw ng ganitong mensahe. Ang gusto niyan, paano ako tutulungan ni Lord? Paano ko makukuha yung aking prayer request? Ayaw nung, isasalang ka ni Lord. So ito yung babala niya doon sa mga preacher noon, na sabi, huwag ka magpipreach na matitinding ganyan. Hindi a-attend ang mga tao. Does the man love his Lord who would be willing to see Jesus wearing a crown of thorns, while for himself he craves a chaplet of laurel? Shall Jesus ascend to the throne by the cross? And do we expect to be carried there on the shoulders of applauding crowds? Be not so vain in your imagination. Count you the cost. And if you are not willing to bear Christ's cross, go away to your farm and to your merchandise and to your business and make the most of them. Only let me whisper in your ear, what shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Sa Tagalog, dapat ba tayong maghanap ng ginhawa samantalang ang Panginoon ay nagsuot ng tinik sa kanyang ulo? Dapat ba tayong maghanap ng karangyaan samantalang ang Panginoon ay dumaan sa pagkakapako sa krus? Gusto ba natin ng buhay na sikat at tanyag at mariwasa at pinapalakpakan? Huwag kang malansi sa iyong pag-iisip. Bilangin mo ang halaga at kung hindi mo kaya natanggapin ang krus na ibibigay sa iyo ng iyong Diyos at tagapagligtas, bumalik ka sa iyong trabaho. Bumalik ka sa iyong negosyo. Bumalik ka sa iyong tunay na amo. At ito ay iyong punuin. Ngunit ibubulong ko sa iyong tainga. Anong mapapala ng isang tao? Kumakamtam niya ang sanlibutan. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay mawala ng walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, hindi ko po alam kung paano nyo inaasahan na itong tindi ng inyong mensahe ay maihatid ng isang mahinang taong katulad ko sa inyo pong mga tao dito sa simbahang ito. Pero gusto nyo po ay ihatid sa pamamagitan ng tao at hindi mga anghel ang mensahe ng Biblia. Kaya ito po ay aming ginawa. Kayo na po ang bahala sa bawat isa sa amin kung paano namin gagamitin ang katotohanan nitong Mateo 16 na nagmula
mismo sa bibig ng Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, kung hindi ka pa namin tunay na tinatanggap, na isuko ang aming buhay sa inyo, ang aming kasalanan, at sana makita namin ebidensya ng tunay na pagsuko sa pamamagitan ng aming willingness na maghirap ng pagsunod sa inyo. I pray for my brothers and sisters that you would convict us of our sin and help us to take up our cross and follow you. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong palakpakan ng ating Panginoon.